Natin mula sa Maynila, yung mga utang umano ng Manila LGU, senyales ng kapabayaan ng kasalukuyang liderato, ayon kay Mayor-elect Isko Moreno. Hindi pa ba tapos ang kampanya, Boy? Boy Gonzales, sa detalye ng balitang yan. Boy! Yan yung nabubugan na transition ng liderato ng kasalukuyan papunta sa incoming mayor na si Isko Moreno Bagoso. Sinabi nga niya na may mga report na may mga utang o hindi pa nababayarang obligasyon ang kasalukuyang administrasyon ng lokal na gobyerno. Sa panayam kay Yorme, tinataya nga abot sa 8 hanggang 11 bilyong piso ang commercial obligation ng Manila City Hall na hindi pa nababayaran. Ang mga commercial obligation na ito ay kinabibilangan ng office supplies, kontrata sa basura, medical supplies, gamot, kuryente, tubig, manpower services at iba pa. Iginit ni Yorme na incoming mayor na mayroong mga certificate of availability funds o nakalaang pondo para dito pero hindi napunta ang pera na sa dapat bayaran na obligasyon ng LGU. Anya, kung totoo, ang mga unpaid debt na ito, malinaw na senyales ng malalang kapabayaan ng mga responsibilidad ang ginawa ng mga nakaupo sa Manila City Hall. Una na pinadala ni Yorme ang kanyang transition team sa Manila City Hall para mangalap ng mga kakailanganing dokumento para sa maayos na pagsalin ng liderato kung saan nangako siya na aayusin ang mga isyong ito na may transparency at accountability. Boy! Yes, Raymond. Magkano daw yung utang? 8 hanggang 11 bilyong piso. Yung mga obligasyon dapat bayaran ng LGU. Sa mga halimbawa, yung sa basura na lamang, yung Lionel, diba, na paulat na may utang na may gift sa 600 milyong piso. Kaya hindi na nag-renew ng kontrata ang Lionel Waste Management. Tika, oo nga, isa sa mga reklamo yan right after na natapos yung election at naproklama si Yorme Isko ay nagtambakan ng basura dahil hindi na daw naghakot. Ano ba, may naghahakot na ba ngayon? Meron na, nung magpalit ng kontrata, Raymond Elaine, January, sinimula natin yung i-cover yan, January 1, dapat ang Metro Waste na ang maghakot sa 3 distrito. Metro Waste, yun ang papalit papalit dapat sa Lionel. Oo. Okay. Yan dalawang kontratista yan Malikot tsaka Metro Waste. Ganun. Hinati pa. Hinati yan. At doon nga nung pagsimula silang magakot, siguro hindi kabisado. At yung mga reklamo rin ng mga palero at yung mga truck driver. At kulang-kulang din yung mga truck nila. Kaya hirap na hirap ang mga... Kaya nagtambakan ng basura. Kaya nagtambakan. At simula January 1 hanggang January 4, natigil yung paghakot. Talagang napuno ng basura ang Maynila. Pero ngayon balik na ba ang normal na yung ikot. Pero marami pa rin nade-delay sila sa paghakot Kaya yung oras ng paghakot nila, minsan alas 8 na ng umaga, nagtambaka pa ang basura sa mga kalsada. Late na yun. Oo. So dati. Dati, kabisado niya, anong oras ang hakot nila. Halimbawa, Raymond Elaine, sa Divisoria, pagdating kasi ng alas 5 ng umaga, madaling araw, kailangan nakaligpit na ang mga vendor sa night market. Nagiging problema, alas 6 na, may mga nakalatag pa. Kaya ang reklamo ng mga Metro Waste, hindi agad sila nakakapag-akot. Marami pang vendor sa Divisoria na nakalatag. Kaya nahihirapan sila, kaya tinatanghali sila, inaabot sila minsan alas 8, alas 9 ng umaga bago mahakot yung mga basura sa Divisoria. Nagbabawi pa yung magtitinda kasi malaki ang nakuha sa kanila. hindi pa nakabawi sa kota, Boy. Kaya kailangan mag-extend. Mag-extend sa oras. Yung night market, Divisoria kasi may night market yan. Pagdating ng alas 4 o alas 5 ng hapon,
Naglalatag yung mga na. truck ng mga gulay. Ayun, anyway, so sana naman na kasi number one na mukha yan kasi pag mayroon kang pumunta ka sa isang city, tapos nakita mong nagtambaka ng basura, pasintabi doon sa mga kumakain, yung nakikita mo yung mga naglalakihang nagliliparang langaw, naku po. Bangaw na nga yun eh. Hindi yun maganda. So, tsaka syempre lalo. Totoo yan, Raymond. Halimbawa ito, papasok sa trabaho. Gigising ka ng maaga, alas 6. Paglalakad ka sa daraanan mo, bagong ligo ka. Pero dadaanan mo, nangangamoy na basura. Naku, pasintabi ho pasintabi. Pero totoo yun. Kaya unsabi sa mga nagdadaan, kapag ganyan yung madadaanan mo sa kalsada. Kaya isa sa mga nanghikayat kay Yorme sa mga residente na bumalik na siya para tumakbong kasi yung time na hindi ko naman sa pero nung time na kasi nung kalakasan ng Lionel na yan during the time of Mayor Lito Atienza, ang utos sa kanila dapat by 6 o'clock malinis ng kalsada, wala ng truck ng basura naghakot dahil papasok na lahat sa trabaho. Huwag na kayong abala. Abala kasi yung truck ng yun. At least during the time nakita ko talaga ng personal yan. Yung kalakasan pa ni Ginoong yung may-ari ng Lionel diyan sa yan. Lionel Velasco. Ayun, yan. Ano yan kaya dati di ba nag-away sa politika yung si Mayor Lim at si Atienza. Dahil dyan. Pero dati kay Mayor Lim nag-akot ng basura dyan, Lionel na. Pero hindi tinanggal yan ni Mayor Atienza. Dahil maupo. Kasi maganda ang serbisyo ng Lionel. Tama. Kaya na-maintain sa pag-akot at pati mga maliliit na kalsada na susuyod ng mga truck pinapasok ng nila. basura. Pero sila mga truck na maliliit na napapasok yung mga kalsadang maliliit sa Maynila at may oras. Maaga pa lang dumadaan na yung truck ng basura. At isa pa sa mga yung gusto rin ng mga kaya yung mga palero maayos daw magpasweldo ang Lionel ayos sa mga palero. Kaya yun ang sa itong Metro West kasi marami mga palero yung nag-aalisan. Ayun. Driver, minsan hindi pumapasok. Dahil parang ang pakiramdam nila, talo sila sa maghapon. Lugi. Kaya yan yung nagiging problema. Pero, siyempre, sila na yung nakakuha ng kontrata, dapat maayos na. Kasi dalawa na yan Dalawang kontratista. Sa District 4, 5, 6 iba. Sa 1, 2, 3 iba. Pero yung District 3, kinuha na rin nata ng Paleco. Yun ang uli nating nalaman dahil sa nahirapan yung ibang mga nagakot ng basura na mahakot yung napakaraming basura sa Maynila. Alright, salamat boy! Ihabol ko lang to, si Asek Miko Calabano. Kanina pa namin tinanong dyan sa iso kay Tebes. Sabi. Nagulat nga kami, wala pa sabi ni Asek Miko Calabano, ang tagapagsalita ng DOJ. Nakita rin nila sa mga balita. Kaya mamaya daw ang tabayana ng kanilang statement reaction dyan sa report na na-aresto ito si dating Congressman Arnulfo Tebes Jr. Alright. Sige. Salamat boy! Ang tabayan na namin yan. Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming